Kasi meron sa ating mga kababayan na nasisilipan po ng butas si General Nartates. Pero mga boss uunahan ko na ho kayo. Wala akong kontra dito sa dalawa na ito. Kung sino lang po, kung sino po ang maging tawag dito, PNP chief, susuportahan ko pa din po mga kababayan. Kaya lang, ito, babasahin ko sa inyo yung nasisilip nilang butas. No? Dahil nga daw po, si General Torre, mga bossing, no, ay may 4 na star o 4 star daw ho, mga kababayan, samantalang si Nartates daw po ay tatatlo lang daw po ang star. Ayan, basahin ko, hanggat may 4 star, pahong nakaupo, hindi ho makukuha. No? Yung pong 4 star na nararapat bilang chief PNP. Sabi ko, paano yun? Ibabalik ba si General Torre dahil siya yung may 4 star? Di ba? Yun yung inisip ko, mga bossing. Ayan, hanggat may 4 star, pahong nakaupo, which is si General Torre, nakita nyo naman po, yung 4 star dito, Buloy, Duterte, sino yung pangatlo? Si Baste. Sino yung pang-apat? Kung sino man. Di ba? 4. Samantalang si Nartates, tatatlo lang daw. Kumbaga, parang mapapaisip ang mamamayang Pilipino, bakit ganon? Yun, mas mataas ang ranggo nun, mas madaming star yun, kesa doon sa naging PNP chief. Yun ho, syempre, floating si General Torre ang mangyayari, sabi ni Farmam Angels. No, si Batorni, sabi si Batorni daw po. Okay lang na maging PNP chief si Nartates. Sabi ko nga ho sa inyo, mga bossing, na po, dati napabalita po na si General Nartates, bata-bata daw ni Aimee. Sabi ko naman, kung makita naman natin yung tao na talagang para sa bayan ang ginagawa, kung makita naman natin yung tao na talagang nagsusumikap para gawin ng tama yung pagiging PNP chief, sasaludo at susuporta tayo sa kanya. Saka tayo bumanat, saka tayo bumatikos kung talagang makita natin, puro mala Duterte lang din po ang gagawin ni Nartates. Pero sa umpisa po, mga kababayan, dahil nga po ang ating bayan kailangan ng pagkakaisa. At nakikita ko naman ho, mga boss chief amo sir, ang sabi, yung mga 911 ni General Torre ay itutuloy naman po ni Nartates. Kumbaga, okay lang sa akin. At ito pa yung sinabi nila dyan, pwede daw mangyari talaga yun. Pwede naman po yung senaryo na yun na may isang 3-star general na chief PNP pero meron pa ring 4-star general. It's not the most ideal but posible daw ho, mga kababayan. Diba? Tayo ho, mga bossing. No? Eto na, nangyari na, ganito na. Mismo, narinig naman natin kay General Torre. Tanggap niya, okay siya. Hindi dapat siya kaawaan. Ang dapat kaawaan, yung mga kababayan natin na lumalangoy sa baha. Ito ho yan, mga kababayan. Mahal at tiwala. Sa gitna ng pasasalamat ni General Torre sa mga sumusuporta. Kagaya po natin. Di ba? magandang araw po sa inyong lahat. Una po sa lahat, maraming salamat sa aking mga taga-suporta. Ramdam ko ang inyong pagmamahal at tiwala. Yan, di ba? Sa gitna ng lahat ng kaganapan at nagaganap, ang inyong mga salita at panalangin ang Sabi ni Ma'am at sabi ni Ate Red, bakit di sila bigyan ng pwesto pareho? Paano na yung magandang programa ni Torre? Ang nabanggit nga po diyan, mga kababayan, yung lalo na yung mga 911 ni Torre, ni General Torre. Itutuloy naman daw po, no? Maganda naman daw po 'yon, mga bossing, no? Kaya ang nakikita natin dito, sabi ko, suportahan muna natin yung bagong PNP chief. Ano po? At panigurado naman mukhang panigurado na meron talagang magiging magandang pwesto o magiging magandang trabaho si General Torre. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, John Vic Remulla, ano sinabi ni John Vic? Meron po talagang iniaalok na posisyon kay General Torre. Diba? Sabi ni Farmam, ayusin na lang po ang nakalagay sa thumbnail. May question mark nga 10 na nga yata yung nilagay namin question mark. Di ba? Sabi nga ni John Vic Remulla, meron talagang posisyon para kay General Torre. Yan ha? Mismo kay John Vic Remulla na ho.
DILG Secretary, mga bossing. At mismo silang dalawa, sinasabi lang, hindi sa ganito masisira ang aming relasyon. Ano po, ayan, kasama na po yung pagpapasalamat ni General Torre. At magsisilbing lakas at inspirasyon ko. Ikalawa, salamat din sa mga naawa sa akin. Ngunit hinihiling ko sa inyo, huwag niyo akong kaawaan. In spite of my abrupt removal as Chief of the Philippine National Police, okay po ako. Kung meron man tayong dapat kaawaan, iyon ay ang milyon-milyon nating mga kababayan na paulit-ulit na nagiging biktima ng palagiang pagbaha. Yun daw. Baka Davao baka sa Davao, may mas mabigat na responsibilidad na iaatang sa balikat ni General Torre. Totoo ho. Sila ang tunay na nangangailangan ng tulong at kalinga sa panahon ngayon, sapagkat hindi naman sila ang dapat laging nagdudusa at naghihirap tuwing tagulan. Ikatlo, inuulit ko na wala akong sama ng loob sa ating Pangulo. Di ba? Tuloy-tuloy lang. Nauunawaan ko na kailangan niyang gumawa ng mga mabibigat na desisyon, at ang pagkaalis ko bilang Chief of the Philippine National Police ay isa lamang sa mga ito. Pulis pa rin naman ako, and I serve and I still continue to serve at the pleasure of the President and of our country. Ngayon ho, mga boss. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Ayan. Pwede naman po nating suportahan parehas, si General Torre doon sa panibago niyang posisyon, at pwede naman din po nating suportahan yung bagong PNP chief hanggat para po sa mamamayang Pilipino yung ipinapakita sa atin, yung kanyang trabaho. Hindi para lang sa Duterte. Yung kay Batorne, yun yung mga maka-Duterte lang ho, mga kababayan. Eto, paano ko nasabi ngayon na meron talagang mabigat na nag-aantay na trabaho kay General Torre? Pakinggan nyo ho ito, mga bossing. It is still enough. Eto, si John Vic, ha? Next Secretary General daw. The President still really believes in General Torre. Okay, it is still enough that he be given offered a position to fight corruption. Yan. Ang Pangulo daw po ay patuloy na nagtitiwala, mga boss, chief, amo, sir, kay General Torre. At meron niyang posisyon na nakaabang para kay General Torre. Pakinggan nyo mismo, mga kababayan, itong mga susunod na mga kataga ni DILG Secretary John Vic Remulla. Corruption and to investigate corruption. And Diba? Atras ko, ha? Sabi ko sa inyo yung sinabi ni Atty. Claire Castro, mabigat ang magiging trabaho, mabigat yung kakaharapin o yung susunod na posisyon ni General Torre. Naniniwala ho ako dun Bakit to? Yang mga tao na yan yung mga araw-araw na nakapaligid sa Pangulo. Yan yung mga araw-araw na nakakausap ang Pangulo. Di ba? Pakinggan nyo ho maigi. enough that he be given offered a position to fight corruption and to invest. Paglaban sa korupsyon. Ang presidente ay humahanga pa din. Ang presidente ay nagtitiwala pa din po kay General Torre, kaya nga siya ay inaalok o bibigyan ng posisyon para labanan ang korupsyon. Ang pinakamahirap po na trabaho, mga boss, chief, amo, sir, ay yung mga nakaupo at yun yung mga aarestuhin mo. Yung mga nasa posisyon at yun yung mga aarestuhin mo. Diba, Sir Eseng Mariano? Tuloy. Investigate corruption, and I think that shows you that there was that a difference of opinion does not necessarily mean an end of a friendship and an end of a working relationship. Yun na lang ho, mga bossing, Suportahan po natin parehas. Well, hindi ako naaawa kay Torre, pero umasa ako sa pagbabago na magaganap, sabi ni Ate Red. Yes, General Torre, welcome back again. Pahinga lang ho yan, mga bossing, Magpapahinga lang ho yan si General Torre. At yung si Nartates naman, Melencio Nartates, mga bossing, hanggat hindi po natin nakikitaan na ang kilos puro Duterte, 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 parang malabato, suportahan din po natin. Maaari po nating suportahan lahat yan, mga kababayan. Dahil ang PNP chief, para saan po ba yan?
para po mapanatili ang kapayapaan sa ating bayan. Di ba? Sabi ni Saul, balakid, suled! Oh, isang suled daw, suled! Isang bagsak tayo, suled! Isang bagsak nga, oh, suled! Ay, Diyos ko. Nag-init na naman ho ang ulo ng mga DDS. Nagre-recharge lang yan si General, kaya nagbakasyon. Oh, pagkatapos ng bakasyon yan, ano na ulit yan? Fresh na ulit yan. Ready na ulit. Baka, eto ang pakaabangan natin. Baka pagkatapos ng bakasyon niya ni General Torre, no, mga bossing, ang pambungan niyan, siya ang magsakay kay Kibuloy sa eroplano. O di tawa na naman kayo. Matutuwa na naman kayo. Masaya na naman kayo, di ba? Or baka, ang pambungad, sabi, 1 buwan kung di ako nagkakamali. Di ba? 1 buwan. O, ano ba yung susunod na buwan? Oktubre. Sabi ni Ellen Tordesillas, Oktubre, lalabas yung warrant of arrest ni Bato at ni Bungo daw. Oh, di ba? Baka yan ang pagbabalik ni General Torre. Unang assignment sa pagbabalik mo. Oh, eto. Pinapa-aresto na yung 2 senador ng ICC. Nakipag-ugnayan na naman ng ICC doon sa Interpol. O yan, may sulat ang Interpol sa PNP. O, General Torre, sige, since ikaw na ang umaresto kay dating Pangulong Duterte at kay Kibuloy, o ikaw na din dito. Pansamantalang bakasyon lang si General Torre, kumukuha lang ng buwelo, sabi ni Dionisio Peralta, tsaka nag-a-unwind lang ho yan. Pahinga lang ho, ang dami na din ho, mga kababayan, dagdag mo pa, no? Yung tinakbuhan siya, yung pinagtaguan siya ni Barbie Duterte. Oh, sama mo pa yun. Siyempre, di ho ba? Sabi ni Sir Eseng Mariano, baka sa Monday, umpisa na ng trabaho ni General Torre. Hindi, baka mga Oktubre pa ho yan. No? Sabi ni Luz Kikuchi, timing po sa Oktubre. Baka nga ganun. Di ba? Abangan natin. Abangan natin yun, mga kababayan. At ako naman, nagtitiwala ako sa Pangulo. No? Tiwala po tayo sa Pangulo na hindi naman po magluluklok yan ng sisira. Isa pa din po sa sisira o maninira sa ating bayan. Kaya, yung PNP chief ngayon, hanggat nakikita natin na maayos ang kanyang trabaho, suportahan ho natin. Kung kagaya din po ng pagsuporta natin kay General Torre. Lahat po yan, mga kababayan, magagaling, maayos, suportahan ho natin. At yung mga puro paninira lang po sa ating bayan, o yun, itapon sa ICC at itapon doon sa Estados Unidos. No? Yung mga korap, ilagay sa kulungan. Anyway, mga boss chipamo, sir, ako'y magpapaalam na po para naman po doon sa hindi nakakaalam ng ating Facebook page. Ito, ibabalandra ko na naman po dyan. No? Pakisuportahan, pakisubscribe, pakilike, pakifollow. Meron na po tayong 22,800 plus na subscriber dyan sa Facebook page. Sabi ni Alaga, ayun, kumakaway na. Paalam. Hanggang sa muli po, mga boss chipamo, sir. Madam, paalam.